Good morning mga kadaye. At kamusta naman kayo dyan ngayon sa inyong mga areas, and I hope everything is well. So, alam ko inaabangan natin no, yung pinaka part 2 ng PB natin. Kasi doon marami tayong i-discuss regarding sa mga proper connections ng grounding system, system protection, at may mga explanation tayo doon kung bakit ganong setup ang gagawin natin. Anyways, before that, no, so meron tayong basic tutorials muna. Kasi ito, matagal na rin itong gustong i-post itong basic tutorial regarding dito sa system work mode ng inverter, lalo na yung mga CT na yan. At dito, i-explain ko to the best, no, para mas maintindihan natin, gagawin natin itong layman's term. So, ang inverter pala natin ay SG06, but actually applicable ito sa mga previous version, even SG01 pa. So, lahat ng mga protocols regarding sa CT implementation, dito natin pwedeng gawing reference ito. Kinagandahan nitong bagong version no, na SG06 or Generation 6 na hybrid inverter. So even SG06 siya, kapag meron kayong SG05, ito ay compatible pag ipaparallel nyo. Ayan ang kinagandahan nito. At ito nga, marami itong binago dito, mga developments, including itong LCD natin, ay ito na ay capacitive touch na. So very smooth na yan kapag tinatouch. So mas robust yung kanyang performance. In terms of connection sa internal, siguro kapag sa part 2 natin, no, doon natin i-explain yung iba pa. At pwede natin doong ilagay yung inclusion, ano ba mga explanations doon sa mga iba pang mga terminals nito. Ano bang advantage o ano bang pinagkaibahan. Kasi usually 05 at 06, 04, meron na itong mga rapid shutdown. So ang setup na gagawin ko nga actually merong rapid shutdown. Hybrid pa lang, pwede mo itong makontrol or pwede kang magkabit mismo ng emergency stop button. So anyways, mag-start muna tayo dito sa basic tutorial para hindi ganong humaba, no? So, welcome lahat at dito malalaman natin yung pinaka-basic at explanation gagawin natin ay layman's term. So, next page, ang papakita natin dito yung system work mode. Yan, ito yung specific muna tayo dito sa system work mode kasi maraming settings ang inverter So, dito kailangan malaman din ng mga baguhan o bagito o mga dating mga nag-i-install ng solar. Kasi kalimitan dito maraming nagkakamali pa rin. Sorry total pero sa dami kasi ng inquiries ko, sa 100% na sa 85 to 90% puro dito ang tanong. Kaya explain natin itong mabuti. So dito sa system work mode, meron itong makikita na mode, selling first, 0 export to load, 0 export to CT. So explain natin ito, no. So selling first kasi kapag ito ang work mode mo, including kasi pati battery kung naka net metering ka, pati laman ng baterya mo pwede mong ibenta. Ulitin ko yung pati battery, yung laman na pinang charge na galing sa solar panel, pwede mo yung ibenta ng specific time. Kasi sa version natin ng SG06, kung upgraded ang inyong firmware, pwede mo maset kung anong oras mo pwedeng ibenta yung laman ng baterya. Actually, nakalagay yan sa time of use, but yung picture na yon, ipapakita natin yan siguro doon sa part 2 ng PB na mga video natin. And then anyways, so selling first, ang ibig sabihin nito, diretsong benta na.
PV production, and then pati yung laman ng baterya, pwede mong ibenta yon. So dito naman sa Max Solar Power, kung ilan talaga yung solar panel mo, dapat ilagay mo yung physical, yung nakalatag sa bubong, o kung saan man nakalatag yan, dapat yun talaga ang specific na ilagay natin para yung algorithm ng MPPT niya ay tama. Kaya ito ay adjustable. So pwede ka rin naman mag-limit kung gusto mo mababa lang. Kung minsan kasi nangyayari naka-net metering, nangyayari doon nagdi-disconnect, even naka-max threshold na yung AC natin, no? So nagdi-disconnect siya. Ibig sabihin kasi yan, yung from sa system natin papunta doon sa labas na sa transformer, ang ibig sabihin kasi nun congested na yun eh. So naglilimit yun, kaya nagkakaroon ng saturation yung transformer sa labas, sa distribution. Lumalaki ngayon yung voltahe. So ang ibig sabihin nun congested yung current doon. Ibig sabihin it's either yung yung transformer ay hindi siya enough para mag-deliver ng ganong kalaking power or kVA. So kailangan talaga titingnan nyo rin yan. So dito, by adjusting that, pwede mong ma-mitigate yung yung pagdi-disconnect, yung pag-e-ekis, lalo na kapag naka-solar cell ka. Kunyari, pag dinisable mo solar cell, normal yung voltage. Ngayon, pag nag-solar cell ka, biglang tumataas yun. So, nandoon yung issue na yan sa palabas na. Pwede mong gawin yan, mag-upgrade ka ng kable mo, lakihan mo talaga. Kasi ano yan current issue talaga yan. Tapos doon papunta sa poste, no, yung transformer mismo, congested. Kaya parang hindi gaano nakakalabas lahat ng current, naiipon, nagkakaroon ng build-up. So, transformer, nagkakaroon ng saturation. So, hindi maganda yun, kaya nagka-cut off si inverter natin. Nagpo-protect lang siya. Kasi minsan na-detect niya over 300 volts na eh. And then anyways, dito naman tayo sa zero export to load. Ang zero export to load kasi, usually ito yung kahit wala kang nakalagay na external CT or current transformer. Even ganito kasi ang setup mo or yung work mode mo, kapag naka-check ang solar cell mo, pwede ka pa rin magbenta ng excess energy papunta sa electric provider. So even walang CT to, pwede ka magbenta, basta check mo lang to. So kinagandahan naman dito, actually madaling i-set up ito compared dito sa zero export to CT, kasi sa zero export to CT marami kang kailangan tingnan ditong factors na placement ng CT, and yung mga wiring niya, kung naka-wired kayo, kailangan hindi nyo yun isasama sa AC line conduit kasi magkakaroon ng electromagnetic interferences, which is nakaka-affect yan. Dahil ang CT signal natin from CT papuntang inverter ay DC signal. Kung bubuksan nyo yung CT na yun, may makikita kayo dong diode. So that means ang binabatong signal niyan ay DC signal. Kaya pag merong alternating current tapos under load, malaking load, lalo na yung mga naka-hybrid on-grid lang, yung nag-ATS, tapos lahat ng load nandoon sa grid side, no? So pag sinama niyo yung CT diyan, may tendency na lumalaking load kahit wala naman kayong load, tumataas ang production, tumataas din ang load, hindi naman ganun kalaki ang inyong load. Yan yung mga nagiging instances. So kaya maraming challenges. So dapat pag mag-install ka nito, dapat aware ka at dapat proper yung pag-install mo talaga. Anyway, so zero export to load, no, kinagandahan nito kung mag-zero export to load ka, parang ang setup mo, for example, meron kang 5 kilowatt hybrid, tapos ang client mo ay may load lang na 4 kilowatt. So kung ganon, ito na lang gamitin mo, hindi ka na mag-implement ng CT.
at ilagay mo na lang lahat ang load doon sa UPS or backup load terminal ng inverter. Mas efficient pa yon. Kung ang inverter mo nga ay naglagay ka pa ng mga load dito sa backup terminal, tapos may city ka pa rin, so actually useless yun eh. Pero pwede rin natin mamaya explain yan. Tapusin lang natin yung mga iba pang explanations dito, no, sa umpisa nating page. So dito kapag kasya yung power lahat sa inverter, actually I suggest allow lang sa kunyari 5 kilowatt, i-allow nyo lang mga 80% load. Pwede naman siyang 100%, but syempre kaya naman yan. Parang kotse, kaya yung ganun tumakbo. Pag trinotel mo lang palaging ganun niya, alam nyo naman mangyari, di ba? Pero pwede. Pero kung siyempre, kung gusto mo talaga maging maganda performance, it depends kung paano mo siya gagamitin. So, the same lang yan sa mga iba pa nating mga ginagamit, no, sa pang-araw-araw na mga equipments. So, ganun din sa inverter. So, dapat kapag mag-ocular kayo, mag-design kayo, dapat pag-aralan nyo na mabuti. I suggest pag 5 kilowatt, 6 kilowatt, 10 kilowatt, backup load na, sa backup load kayo titingin. Mga 80% lang dapat. Kapag may city ka, kahit it's over. Pero kahit over pa ng 5 kilowatt yan, 10 kilowatt, pwede mo naman yan. Basta depende yan sa city ampere na ginagamit mo. Mamaya explain natin yung kung bakit. And then zero export to city, kalimitan dito maraming nag-utilize ng may external ATS. So kapag nag-brown out lang, saka lang papasok dito sa backup load yung yung power, no. Ang ibig ko sabihin, kapag may grid, yung ATS ang priority nila ay grid. So meaning yung hybrid mo ay naka-hybrid on grid lang. So kinagandahan nun, advantage nun, hindi mo talaga siya ma-overload. So even kahit 5 kilowatt ka, meron kang load na 8, 10 or even 12 kilowatt pa doon sa grid side na yon, okay lang yon. Hindi mo ma-overload yan. Unless pag nag-brand out, kunyari may load pala na 12 kilo, tapos pag nag-brand out, 5 kilowatt lang yung edi F18 ka ngayon. So yun ang disadvantage. Kapag nag-brand out, syempre titrigger yung ATS kung saan may sense na voltage yan, doon lilipat yan eh. And then sudden inrush current yun. So depende na lang sa inyo kung paano nyo gagawin yan, no? Yung safety, kasi ang laking spark nyan eh. Kalimitan dyan nasisira agad mga ATS. At kalimitan sa mga sinusuport namin, palaging sira inverter. Ang dami ng kung ano nung sakit ang lumalabas. Kasi dahil doon sa palipat-lipat ng ATS na yan. Kaya meron ako sa-suggest dyan mamaya. And then zero exports to city, siyempre pwede ka rin mag solar cell. The same with zero export to load. Max cell power, kapag wala kang net metering, wag babaguhin to. For example, 6 kilowatt hybrid ka. I-remain mo lang na kung anong value dyan, iiwan mo lang yan. Kasi pag binago mo yan, magkakaroon ka ng mismatch algorithm. Yung power minsan umuhugot sa DU kahit enough naman ang PV battery. Dito yun nangyayari. Yan, dyan nangyayari yun. And then, kapag meron ka ng net metering, saka mo pwedeng i-adjust kung ilan ba ang gusto mo. Hindi naman kasi maglalabas yan unless naka-check to eh. Wag niyong babaguhin yan kasi dyan kayo, may hirapan, mapapaisip, bakit kumukuha sa DU 100 watts constant? Pero usually hindi yun kumukuha. Ang algorithm lang ang mali. Pwede nyo na masukatan yan eh. And zero export power, usually design ito para sa mga sensitive na electric provider natin, no, sa mga overseas. Kasi doon sa ibang bansa like Europe at sa iba pang parte, very sensitive sila, ayaw nilang maglalabas talaga ng power. So dito, instead na mag-export, pag nag-define ka dito 20, ibig sabihin nito 20 watts lagi kang may papasok.
Sa atin, pwede mo naman 'to i-set ng at least, kahit na sabihin nating, 0 para hindi lang mag-register doon sa platform. Kasi 'pag nakalagay 20 and then yung pagkakalagay mo ng, CT 'no, o yung wire nun, may mga some interference, minor, magnetic interference. Minsan naka-register lagi ang 20. So, papasok palagi yan. So, pini-prevent niya maglabas. Pero sa atin, hindi naman ganun kaselang. Kasi kapag may linabas ka, charge din niya sa bill mo. So, kaya ingat din. Pero 20 or 0, pwede yan. Nakalagay sa manual from 20 ang start, no? Pero even 0 pwede. Kasi nasubukan ko yan at meron akong planta mismo na lahat ay naka-0. Kasi alam nyo naman, siyempre, yung mga client natin kapag sa solar, no, pa-install sila, bakit meron itong ganito? So, yung maliit na power niya yan. So, para hindi kayo gaano magkaroon ng discussion, gawin mo na lang 0 yan. Which is okay naman, wala namang problema. Energy pattern, ito yung, ito na lang, isipin mo na lang, no, pag maglabas ng araw, sa madaling araw, no, alas 5, si Day, kasi ang ganda ng algorithm na to eh. Ang bilis ng nito, algorithm, kahit maliit pa lang yung voltahe at current, talagang kinukuha niya na. Pwede niya nang ibigay sa battery, or kung gusto mo, sa load mo ibigay. Paglabas ng araw, ano bang gusto mo unahin? I suggest kung may malaki kang battery, dito ka sa battery first. Kasi kapag tumaas na yan ng mga 8 or 9, magkakaroon na rin yung yung home load mo. Mabibigyan niya na rin yan. Kasi usually na dito nag-i-start kapag naka-battery first ka from PB, battery first, from 40 to 50% nag-share na yan dito ng power. Basta yung sumusobra. Depende rin sa ilang ampere ba yung sinet mong charge. Kung enough na yung solar power at marami ka ng excess, yon, so naabot niya na yung charge ampere mo at nag-o-over pa doon, bibigay niya ngayon yung iba dito sa load. So yun lang naman yun eh. And then grid peak shaving, no, power dito, ang dami rin nagtatanong pero napaka-simple lang naman intindihin ito. Pero I suggest, no, kung gusto niyo i-enable to, dapat malaki yung battery bank capacity mo. Kasi dito pag nagkamali ka ng set, ang mangyayari niyan, kunyari nilagay mo 1,000 lang, gusto mong kunin. Kasi pag nag-set ka dito, for example, hindi 5,000, 1,000. Ang ibig sabihin nun, as much as possible, 1,000 watts lang yung power na kukunin sa DU. So, pipigain niya yung battery at solar nun. So, kung ang battery mo ay isa lang, pag pinigayan niya yan, talagang sinasaid niya yan. Kontrolado kasi niya yung time of use. Kaya nga pag naka-check to, punta kayo ng time of use, i-uncheck mo yon, i-apply mo. Pagbalik mo uli maya-maya, naka-check na naman yun. Kasi siya may take over nun. O, yan yun. Kaya may mga issue rin na hindi nila ma-uncheck yung time of use. Tingnan nila kung naka-check to. Yan. Kaya I suggest, kailangan maganda battery mo dito, medyo malaki-laki. Dahil pag hindi, ayan magiging cause ng sleepy battery. Alam niyo ba yung sleepy? Yung natutulog na battery. Yan na yun. So, minsan, wala silang charge na hindi nila magising yung battery. Pero si inverter day kasi natin, may activate battery yun eh. Wala lang akong page dito but pwede kayong mag-ano doon, mag-activate battery and then select mo lang battery first. I-charge niya yung natutulog na baterya. Kaya lang iba hindi gumagana kasi naka-load first. Kaya hindi niya na-charge yung battery. So, pag natulog ang battery nyo, i-check nyo yung activate battery and then make sure naka-bat first kayo para yung mga battery tulog or mga BMS, yung mga BMS naka-sleep mode. So, make sure naka-bat first and then activate battery. And then apply. And then, so ngayon, nandito na tayo, no? Nandito na tayo. Focus muna tayo sa zero export to load. So, para ma-extend natin explanation yan, ililipat natin sa isa pang page.
Yan, ang zero export to load kasi will only provide power to the backup load connected. So from solar panel, even maglagay ka nga dito ng CT tapos naka zero export to load ka, ang bibigyan lang niya ng power ng solar panel is yung backup load lang. Hindi niya to lalagyan yung mga naka-on grid. Yung mga load na diretsong nakalagay sa grid at nasa grid port ng inverter, hindi niya mabibigyan even may CT ka, basta naka zero export to load. Ang mabibigyan lang yan, yung mga essential load mo dito. Yan. Even battery, bibigyan niya to. Solar, bibigyan niya to. Pero yung nasa on-grid mo, hindi. Kung naka zero export to load ka. Pero ganun pa man, dito, kapag not enough yung battery at solar mo, kung naka zero export to load ka, kukuha yan dito sa grid automatically kasi may built-in CT to may built-in CT yan. The built-in CT will detect current flowing back to the grid if there is. Yan. So kung lobat na to, battery mo gabi na, kung may grid naman kayo, ang gagawin nito, papasok yan diretso, yung grid papasok yan diretso, bibigay niya dito sa load. So standby na lang to mangyayari dyan. Pag lumabas ang araw, kinabukasan, saka lang ulit charge yan. So, ganun ang ang logic niya. So, kahit ganitong setup mo, wala kang external ATS, pwede yan. Kahit low-bat na yan, diretso lang yan dito. Kaya nga meron tinatawag sa datasheet na AC, max AC, ano bang tawag doon? Namuta ko. AC output, ano mo yun? Anyways, mamaya tingnan natin sa manual, no? I-comment nyo na lang. Medyo nalimutan ko yung term. Pass-through, yung pala. Max AC pass-through. So, yan dito. So, ito, hindi na natin, hindi ko na ito ini-edit kasi nagko-consume lang ako ng time for edit. So, minsan nakakalimutan ko yung term. I-comment nyo na lang yung mga ibang corrections, no? Ang tawag doon, kapag diretso yung grid papunta dito sa backup load or sa essential load mo, pag nawala na ng baterya, yun yung AC pass-through. So, may allowable current naman yan per inverter model. So, even malobat yan, walang problema. Kahit wala kang external ATS, diretso yan dito. Hindi nyo na kailangan ng switching. And then next naman natin, kailangan kasi mabilisan tayo kasi yung iba parang tinatamad na manood pag sobrang haba So anyways, dito naman tayo sa zero export to CT. Dito marami tayong tatakil dyan. Yan, zero export to CT. So zero export to CT, kung may net metering ka, pwede may check. Kung wala ka naman net metering, wag yung babaguhin yan. Design with zero export to, wag yung babaguhin to. Dahil magkakaproblema ka sa algorithm. Wag babaguhin kapag walang net metering. So, zero export to CT, energy pattern, backwards or loadwards applicable. Yan, depende na lang din kung grid peak shaving, mag-enable kayo. Basta intindihin nyo lang mabuti itong grid peak shaving. Siguro minsan magke-create ako ng video niya na may mga workflow, but for basic setup, ako hindi ko na muna ini-enable to, lalo na kung isa lang ang battery kasi marami dyan na lolobat talaga. Tapos dito binababaan nila lang gusto, nakukunin lang sa DU mga 1000 watts, 2000 watts, gano'n. So most of the time palaging battery, and even 10% kanya isasaid yan, parang kukunin niya by means of voltage. Ilan ba ang pinaka-zero talaga, di ba? So, means of cell, 2.5 hanggang 2.5 volts yan. So, hindi maganda yung ganun. Anyways, extend natin ibang explanation tungkol yan sa mga next episode natin. So, zero export to CT, ito na yan. Ang pinakamaganda kasing setup talaga, no? Ako, palagi akong naglalagay ng essential load.
Sa iba kasi hindi ko naman kino-question. Kino-questions ko din, ang problema lang kasi diyan, nagkakaproblema yung client. Nasisira pag may external ATS ka. Ang bilis ng pagkasira. ATS, external ATS, depende sa installation. Maganda sana yung ganon, hybrid on-grid. Full hybrid on-grid ka. Kung ang site mo ay hindi pala brand out, like Meralco. Kung ang province na pinaglagyan, sige brand out, edi ikot ng ikot yan, lalo na yung mga low voltage ang site. Minsan nanginginig yan, nagbabibrate yung ATS. So, dapat hindi ganun ang setup. Intindihin mabuti. Mahirap kasi yung palaging magsisetup ka, lahat ng site mo, ganun, iisa lang. Dapat i-analyze mo yan. So, kapag meron kang city, no, ang kinagandahan nito dito, wala tong external ATS. So, ang hybrid natin, meron tong backup load or load terminal. Yan, dito yung essential. Itong essential ang ibig sabihin, mga special load mo or mga sensitive load like inverter type air conditioning system, inverter type rep, sensitive ng mga malalaking flat screen TV, computers. Basta lahat ng mga very important na hindi pwedeng mawala kapag brand out, ilagay dito. Kapag mga motorized devices, kung maliit lang naman, 0.5, 1 horsepower, kung kaya ng inverter, dito nyo na ilagay. Pero pag mga malalaki na talaga, 3 horsepower, dito yun. Dito nyo ilagay. Sa grid na talaga. Para lahat ng inrush current, kunyari, may nakalagay ditong sa box na to, meron ditong motor na 5 horsepower. Para pagkuha niya, kung ilang multiplier ng starting power ng motor na yon or yung NEMA code niya, depende sa NEMA code ng motor. Kung ilang starting kasi merong times 10, merong ganong motor. So, pag dito nyo nilagayan, much safer. Kasi, saan ba siya unang-unang kukuha ng inrush current? Sa inverter ba o dito? Naka-city lang yan, oh. 'Di ba? So, sino ba yung active power sa dalawa? So, siyempre, si grid. So, bawat start ng motor mo, dito huhugot yan. Huhugot yan dito, dadaan sa city, hugot yan. Ngayon, pag nabasa na lang ni city, may ganito kalaking power dito. Saka lang magta-transmit yan sa inverter. Kaya pa ba natin tapatan yung motor dito? Dahil meron na tayong load dito, so meron pa ba tayong excess? So, kung excess, saka pa niya lalagyan to. So, dito lang naman lalagay mga excess na load mo, no? Yung mga hindi very important kapag may mga brownout event. Yung gano'n lang naman kasimple. Dagdag ka lang dito, pwede mong hugutin yan. Kasi mas maganda yung ganitong setup. Walang sakit sa ulo talaga. Kaysa doon sa may ATS. Pwede nyo siguro gawin yung ATS kapag for maintenance purposes only. Or MTS. Tsaka mas mahal pa yata yung mga external ATS na yun. Tsaka kung makikita nyo, no, minsan meron ako na-demonstrate kung gaano kalakas yung spark, yung arc niyan. Pag nagta-transfer, sobrang laki ng load. Ang lakas makasira yun ng mga equipment. Even equipment na mga aircons. So, yan. Usapang may ATS din, no? Doon din maraming nag-complain sa amin. May mga nasirang inverter type na mga air conditioning system. Kasi panay ikot-ikot nung ATS. Brownout. So, kaya yung iba, pinasuggest ko, dito ko pinalagay yung mga inverter type na air conditioning system, mga refrigerator. So, hindi kasi applicable yung ganun. Lalo na inverter type, pag nasira yung kalimitan, palit board yun. So, yun ang masasuggest ko. And then, dito, no, even solar battery, kapag may city ka at may essential load ka, may home load ka, common load or home load, even nighttime, pwedeng magbigay sa battery sa city kung may excess pa. Yan, dito sa backup load natin, load terminal, at dito, magbibigay sa battery. Depende sa mga nakaset mong threshold doon sa time of use. Kasi 'di ba, time of use or TOU, meron doon battery percentage sa cut-off kung ilang percent ang gusto mo. Maybe next episode natin discussion kasi lolobo na naman to, hahaba na naman to. So, mas maganda maikli lang.
And then next natin, in the importance of city placement. So, marami akong na-encounter puro city ang issue. Kasi naka-zero export to city sila, naka-hybrid on-grid, naka-external ATS. Tapos yung city wire nila, pinasok talaga nila dito sa AC. Yan o, dyan. Usually, walang load dito eh. Nagkakaroon lang ng load pag nag-switching yung ATS eh. Tapos, kapag hindi brownout, naka-full hybrid on-grid. Dadaan yan sa ATS, di ba? So, priority nila, grid, yan o. And then, ang mangyayari nun, lahat ng load nasa grid side talaga. Ang advantage, hindi mo talaga overload. But, pag nag-brownout nga, papasok yan sa UPS, lalo na kung mababa to, sira yung ATS mo, sira yung inverter mo. So, make sure, naka-grounded well itong inverter natin kasi meron itong protection eh. Kung masusunod nyo lang yung protection niya, kasi ito may built-in SPD, merong built-in MOV yan. So, I suggest yung cable na gagamitin nyo rito, number 6, papuntang ground. The shorter, the better, papunta doon sa grounding rod. Para ma-discharge niya yung napakalaking excess at nakukuha niyang excessive surge kapag times ng mga switching or overload, madi-discharge niya yon. Kahit ilang overload pang gawin mo, basta well-grounded yung inverter mo at maganda yung cable niya, mas malapit sa grounding rod, at ang grounding rod mo ay may mababang resistance. So, dami pala natin kailangan i-topic, no? Anyways, yung resistance, topic natin sa PV installation part 2 eh. So, anyway, so dami kailangan mong tingnan talaga. And then, itong wire na to ng city mo na black and white niya, kung ba't nakatwist yan, may meaning yun. Try nyong i-google na lang para i-extend ng research kung bakit ba nakatwist yan. Maintaining impedance yun eh. Lalo na kung hahabaan mo yan, maintain mo din. Huwag kayong gagamit ng flat cord. Huwag kayong gagamit ng mas maganda sundan mo to. Kung gaano kakapal siya, hindi ilagay mo mga TF wire. Pwede yun. Mas maganda. Tapos ihiwalay mo. Ilagay mo pa nga to sa... Kung shielded nga gagamitin mo eh, may royal cord na shielded eh. Tapos number 16. Tapos royal cord, kahit malayo pa yan. Ang pinaka nasubukan namin sa actual application, 50 meters. Ang ginamit namin doon, number 16. AWG. Shielded yun. So, kailangan, titingnan nyo yung points by points, hindi basta install ng install. Huwag isasama dito, lalo na kung malayo. Sa AC conduit ng grade side, hindi kasi maganda yan. So, maraming interference. So, advantage, no, ng ulitin natin ng mga naka-external ATS, syempre, naka-full hybrid on-grid, hindi mo ma-overload, tama. Pero disadvantage kasi niyan, lahat ng starting power mo, palaging kukuha yan kay grid. Kay grid palagi lahat kuha niyan, lahat ng mga start, lahat ng motor, lahat ng appliances mo, laging kay grid kukuha yan, umpisa palagi. Saka lang pag nabasa ng city mo, kung ilang yung flowing niya, yung current flow na dumadaloy, saka lang niya sasabihin, merong ganito, tapatan natin, may battery ba tayo, may solar tayo, sa kanya palang tatapatan. So, in milliseconds na yun, at everyday yun, timely, hourly, ganyan, nangyayari, may on and off, palaging meron to. Kaya lagi kayong may record sa Meralco or sa DIO nyo. Laging kinukuha. Yan. Kaya kung dito kayo, meron ditong ibang nakalagay, lahat ng starting nito, kukuha sa battery yan. Sabihin natin, mga 75% kukuha sa battery. Yung much higher, medyo kukuha sa grid. Pero minimal of 25% something yan. Based yan sa real scenario ng mga na-experience namin. So, very important na magkaroon kayo ng understanding dito. And then, ayan pag zero export to city ka, solar and then battery, mapoprovide niya to. Ayan, itong naka-highlight, itong naka-shaded na green. Ayan. And then next naman natin, zero
work mode set to 0 export to CT. External CT installed. So, dito, no, marami din kasi nagkakamali eh. Minsan may napapansin kayong ganito, bakit ba pag nangyayari to sa mga baguhang installation eh. Ayan o. Ito yung tama. Kapag kabit mo ng CT, kasi by default, CT direction going to inverter. Kapag tama siya, ganito, tama yung makikita mo. Minsan, pag ganito nakita mo, kailangan mo lang dyan baliktarin yung CT direction. Kasi, sa mga ibang site, yung mga substation dyan, minsan mga naka-split yun. So, baka yung distribution lines sa inyo, na-tsempo na gano'n yung current flow. Kaya, ang gagawin nyo lang naman doon, hindi naman sira yun. So, ang gagawin nyo lang, babaliktarin nyo lang yung CT. Yan. So, reverse the CT arrow direction if the load power reading on the LCD screen is incorrect. So, example, ito yung hybrid inverter natin. And then, grid. Ayan o. Yung grid, actually, meron ditong nakalagay line at saka neutral eh. Diba? Line, neutral. Usually, dapat ito, even line to neutral yung grid nyo, line to neutral din dito, dapat line to line, neutral to neutral yan. Tapos, yung itong line, yan mismo, susundan nyo yan. Yun ang pagkakabitan nyo ng CT. Hindi dalawang wire, isa lang. Sa line lang. Yan. Then, kapag hindi ito umubra, gawin nyo itong kabila. So, ganun pa rin. Sa line pa rin. Oh. Ganun lang din siya. So, madali lang yan. Binabaliktad lang. Kasi tatanggalin mo yung clip. Ibabaliktad mo lang yung arrow. May makikita kayo lahat ng CT merong arrow. And then next natin, kapag line to line naman, no, if the grid is line to line, kunyari Meralco, paano ba, saan ba natin talaga ikakabit? Ang gawin nyo, sundan nyo to yung sa grid terminal ng inverter natin. Ayan o. Line, sundan natin palabas. Sundan natin hanggang MDP, sundan natin hanggang service entrance. Ayan. Doon tayo mag-clamp. Hindi pwedeng sa kabila. Gagana yung sa kabila, pero eventually magkakaroon ka ng issue mali. Kasi minsan nadodoble yung reading. Ang neutral kasi sa loob nito, yung N. Actually, hindi naman to, parang representation lang to ng neutral at saka line. Pwede tayo sa line to line at pwede tayo sa neutral at line. Both kasi may mga current transformer yan eh. So, kapag dito ka, madodoble na yung pag-sense mo ng current. Pero, mayroong ibang ganun, gumagana. Pero, mga ibang panahon at na-reach niya yung medyo more than 50 to mas mataas na load, nag-iiba na yung reading. Doon na sumasakit ang ulo nila. So, dapat isundin lang natin yung protocol. Line dito, and then line, then papunta doon. Doon ka magka-clamp. Ganun din, kapag baliktad, kapag ang reading mo ay ganito, CT muna yan. Babaliktarin mo lang. So, mawawala na yung iyong sakit ng ulo. Kasi kalimitan, yan eh. Nasa manual naman yan. Pero, yun nga, kapag may mga ganito, line to line ng grid, ito, I believe wala to doon sa manual natin eh. Pero, ito, ang explanation ko sa inyo para at least hindi na kayo magkakaroon ng problema. And then, next naman natin, no, yung mga nag-i-install na malalayo yung metro. Tapos merong nakikita nila, nagko-consume pa rin ng metro. Kasi, and then ito yung inverter natin, nandito yung CT natin. Yung simula dito hanggang dun sa malayo, sabihin natin 100 meter or 200 meters. Nangyayari kasi yan, yung from dito sa city at papunta dito sa metro, consider as load yun. So, losses yun. Kung imagine nyo, sobrang layo nun. Lalo na kapag may load yan, papatong yun, yung losses na yun. Kaya kung ayaw nyong magkaroon ng mga losses at ayaw nyo magbabasa na to, lalo na sa alam ko maraming may issue ganito eh. Ilagay nyo yung CT nyo dito sa taas nyan. Kasi sa service entrance cap nito sa taas, doon pwede ka naman mag-clamp doon eh. Para at least cover mo lahat pati losses. So pwede ma-provide lahat ng losses cover niya. Kasi consider as load yung mahabang wire na yun eh, parang heater na yun eh. Lalo na kung payat yung wire, di ba? So ito, pwede nyo itong basahin, oh.
So, yan, I suggest ganito, for better accuracy, the CT should be installed as close as possible to the utility meter base. Since the distance between the main distribution panel and the meter base is around 100 to 200 meters. So, yan. Try nyo kabit dito, dun. Pero, yung CT wire, kailangan maayos. I-conduit yan or dapat shielded yan. Para walang interference. Kasi lalo na, layo nun. So, depende na sa implementation nyo. Pero 100, palagay ko mag-Eastron meter na lang kayo. Kasi kapag direct to, nasubukan namin hanggang 50 lang. So, baka hindi mag-work yan. Kaya Eastron meter and then gamit kayo ng Belden 8761 na shielded wire. Yun, design nyo para sa mga long range. So, extend nyo na lang research doon. Maybe next episode or video, pwede ko yung i-tackle. And then, most very important din, no? Dito marami din nagkakamali at nasisirang mga inverter. Yeah. This is very important for the proper implementation of the CT. Kung may mapapansin nyo dito sa kaliwa, ito yung tama. Kalimitan nangyayari ito sa mga grid tie eh. 6 kilowatt, 8 kilowatt, yung mga mabababa, tapos built-in ay 100 ampere lang. Kung ganito ang breaker nila, ang pinaka-main, itong mga wire na to ay papunta na mismo sa Meralco or sa DU nyo. Tapos nakalagay lang dito 100. Ibig sabihin yan, under 100 ampere lang lahat talaga yung dumadaloy dito. Kaya itong CT na 100 na primary ampere na to is okay. Kaya this is correct. Pero kung ang breaker ay 300 ampere, nung time na nag-ocular kayo dyan, wala namang ganong load. Kaya sabi niya, hindi, pwede nyo itong ganito. Kasi yung iba, mindset, pagbili ng inverter, kung ano yung nakabundle, yun yung ginagamit. Dapat pinag-iisipan nyo mabuti yun. Kung 300 yan, hindi to pwede. Parang clamp meter yan eh. Try mo mag-reading ka ng sa battery mo, example. No? Lahat ng clamp, kapag hindi siya range, yung ampere doon, anong lumalabas? OL, di ba? So, pag ganito kasi ginamit mo, ang mangyayari nito, magkakaroon ng saturation tong transformer, core CT natin. Kasi may transformer din yan, kaya siya current transformer. So, mangyayari niyan dito, yung secondary niyan, tataas yan. Kung 200 ang dumaan dyan, yung 50 mA mo, magiging 1 ampere na yon. So, kapag naging 1 ampere yon, yung control board ng inverter natin, masusunog yun. Kaya meron kaming nare-receive na mga inverter na sunog yung control board. Tapos nagagalit pa. Nung pinapicture namin lahat, na-found out namin mali implementation. So, bago mag-complain, dapat titingnan muna kung proper ba yung in-install nila. 'Di ba? Kasi kung 300 yan, tapos 100 lang to, hindi maganda. Dapat pag-aralan yung mabuti yan. Hindi pwede itong maging underrated doon sa current na dumadaan. Masisira to, pati yung diode na nakalagay sa secondary niya. Minsan, kung 300 to, 250 ampere, dadaan dito. Ang laking discrepancy, mali-maling power ang mariread mo talaga. Hindi mo mata-turn over ang system niyan. So, kapag ganyan, hanap kayo ng the same 50 mA secondary, taasan mo to, 300 by 50 mA. May mga bilihan na pwede mong ipa-customize eh. So, or it's either gagamit ka na ng Eastron SDM120 CT para 200-300 ampere. Kahit sumobra ka dito, 300, di ba? Gawin mo 400 or 500, pwede. Wag lang under. So, yun. Sa ngayon, ito na lang muna. Medyo humaba na yung usapan na naman natin. At next episode, siguro, yung part 2 na ng PB safety na PB installation natin. Mga explanations lahat doon. Very important yun. Okay, thank you. At follow nyo na lang itong mga accounts ko na to kasi dito ako usually nag-upload. Is either pag Facebook, pag nahirapan ako mag-upload, minsan sa YouTube ako nag-upload. So, yun lang naman at maraming salamat sa panonood at comment lang kayo kung ano pang gusto nyong i-topic natin. At meron pa tayong marami pa akong dapat i-upload although wala lang tayong time kasi palagi.
So yun lang mga kasolar, maraming salamat and God bless. Thank you.